Huminto ang bus sa isang dagundong na parang paghinga ng isang pagod na higante. Dulo na, sigaw ng konduktor sa pangawala. Ang hangin sa labas ay mabigat, amoy alikabok at pinatuyong dahon. Ito na ang huling biyahe. Palagi namang huli ang lahat pagdating dito. Bumaba si Mateo. Bit-bit ang isang luma at malambot na bag na puno ng damit at isang matigas na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob niyon, ang kanyang mga pait, ang mga kasangkapang bumuhay sa kanya sa Maynila. At ang parehong mga kasangkapang nagtulak sa kanyang umalis noon. Salamat, Manong. Walang sumagot. Ang bus ay umandar na paatras. Iniwan siyang mag-isa sa dilim ng kalsadang probinsya. Walang mga ilaw ng poste. Tanging ang malabong liwanag lang ng buwan na sumisilip sa mga ulap. Ang bawat puno ng niyog ay parang isang matangkad na bantay na nakatingin sa kanya. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay nagmamasid. Hindi na dapat ako bumalik, bulong niya sa sarili. Ngunit ang telegrama ay sa katedrama ay maikli at malupit. Kiko, wala na. Ang kanilang bahay ay isang anino lamang sa dulo ng daan. Mas madilim kaysa sa gabi. Walang ilaw na nakabukas. Para bang ang buong bahay ay nagluluksa rin. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintong hindi nakakandado. Pumasok siya sa isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng siyudad. Sa sala, nakatayo ang kanyang ina, isang estatwa sa dilim. Hindi ito gumalaw. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya. At sa mga mata nito, nabasa ni Mateo ang 10 taon ng panunumbat. Nilapitan niya ito. Walang salita. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay nito. Isang kamay na dati mainit at malambot, ngayoy magaspang at malamig na parang bato. Inilapat niya ito sa kanyang noo. Ang pagmamano ay walang init, walang basbas. Isang tungkulin lang na ginawa. Pagkatapos, tumalikod ang kanyang ina at pumasok sa kusina. Iniwan siyang mag-isa kasama ang pangalawang anino sa sala. Ang kabaong, napakaputi, napakasimple. Sa loob nito nakahimlay si Kuya Kiko niya. Ang kuya niyang nangako na susunugin ang lahat ng pait niya sa pag-uukit. Ang kuya niyang sinisisi siya sa kanyang pag-alis. Nilapitan ni Mateo ang kabaong. Ang amoy ng sampagwita at kandila ay lamamako ay nakakasulasok, matamis ngunit may halong amoy ng lupa. Hinaplos niya ang makinis at barnisadong kahoy. Malamig. Kasing lamig ng mga gabi sa Maynila na pilit niyang tinakasan. Pinagmasdan niya ang mukha ng kapatid sa likod ng salamin. Mapayapa. Masyadong mapayapa. Parang isang ukit na estatwa na hindi pa natatapos, naghihintay ng huling pahid ng pintura para magkaroon ng buhay. O sa kasong ito, ng kamatayan. Hindi man lang kita nakausap, kuya. Bulong ni Mateo. Ang mga salita ay parang usok sa malamig na hangin. Hinawakan niya ang malamig na salamin sa ibabaw ng ataul at doon, tak, isang mahinang tunog. Napakapit siya sa kahoy. Baka guni-guni lang, ang pagod sa biyahe, ang bigat sa dibdib. Tok, mas malinaw ngayon, hindi galing sa sahig, hindi galing sa bubong. Napaatras siya ng isang hakbang. Nanlalaki ang mga mata. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang tunog ay nanggagaling sa ilalim ng kanyang palad. Tok. Malakas, matigas. Mula sa loob, isang sigaw ang namuo sa lalamunan ni Mateo, pero walang boses na lumabas. Nanigas siya sa kinatatayuan
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa takip ng kabaong. Kasabay ng pagtigil ng katok ay ang isang pakiramdam sa likod ng kanyang batok, isang pangingilabot, isang biglaang lamig na gumapang pababa sa kanyang gulugod. At may bumulong, isang pamilyar na boses, ang boses ni Kiko. Bumulong sa mismong tenga niya. Ramdam niya ang hiningang kasabay nito. Isang hiningang mas malamig pa sa hangin mula sa bukas na bintana. Huwag kang maniwala. Pumiksi si Mateo, napasigaw na sa wakas at tumakbo paatras hanggang ang likod niya hibtatayahip ay tumama sa pader. Napatingin siya sa paligid. Walang tao sa likod niya. Walang tao sa tabi niya. Tumingin siya sa kusina. Ang kanyang ina ay naghuhugas ng mga plato na parang walang narinig. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Ang mga balikat ay tila binubuhat ang bigat ng buong mundo. Tumingin siyang muli sa kabaong. Tahimik na ito. Isang ordinaryong kahon na gawa sa kahoy. Naglalaman ng mga pangarap na hindi natupad. Nananaginip ba ako? Nababaliw na ba ako? At habang ang mga tanong ay umiikot sa kanyang isipan, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Creak! Ang tunog ng isang lumang bisagra. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Kiko. Ang kwartong sarado na sa loob ng 10 taon. Isang siwang ng kadiliman ang sumalubong sa kanya. At sa dilim sa loob, may gumalaw. Hindi isang tao. Isang anino lang na mas maitim pa sa gabi. Hindi nagtagal ang katahimikan ni Mateo. Bumukas ang pinto at pumasok ang ilang mga kapitbahay. Dala ang kanilang mga mukha ng pakikiramay at mga bulungan. Ang hangin ay napuno ng amoy ng kapeng barako at ng usapan tungkol sa biglaang pagkamatay ni Kiko. Atake sa puso, sabi ng doktor. Pero sa mga mata ng mga taga-baryo, may ibang kwento. Isang kwentong walang gustong bigkasin ng malakas. Nakatayo lang si Mateo sa isang sulok, isang estranghero sa sarili niyang bahay. Bawat ngiti, bawat tapik sa balikat ay parang isang pagsubok. Nararamdaman niya ang kanilang mga mata, ang kanilang mga tanong na hindi masabi. Bakit ngayon ka lang bumalik? At biglang, lahat ay tumahimik. Ang mga bulungan ay naging hangin, ang mga paggalaw ay nagyelo. Isang malakas na presensya ang pumasok sa kanilang munting sala. Si Lira Natividad. Napakaganda niya sa kanyang itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng perpekto. Dala niya ang pinakamagara, pinakamalaking korona ng mga puting rosas. Napakaputi, na tila nagniningning ito sa dilim. Sa likod niya 2 alalay. Ang mga tao ay yumuko ng bahagya, hindi bilang paggalang, kundi parang mga damo na yumuyuko sa pagdaan ng malakas na hangin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa hangin. Napansin ni Mateo. Kahit ang mga alitap-tap sa labas ng bintana ay tila tumigil sa pagkurap. Nilapitan siya ni Lira. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa sahig na kahoy. Ang kanyang ngiti ay isang perpektong ukit, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Nakikiramay ako, Mateo. May iniabot siyang isang puting sobre. Pakikiramay mula sa aming pamilya. Hinawakan ni Mateo ang sobre. Hindi ito mabigat dahil sa pera. Mabigat ito dahil sa kahulugan nito. Isang tanda, isang paalala, isang tali. Salamat, sabi niya. Ang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Wala iyon, sagot ni Lira. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa sala, sa mga taong nakayuko, sa kabaong,
Malaki ang naitulong ng pamilya ninyo sa amin, lalo na si Kiko. Matulungin. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at lumabas. Kasing bilis ng kanyang pagdating, iniwan niya ang isang katahimikang mas mabigat pa kaysa kanina at ang malaking korona ng mga bulaklak sa tabi ng kabaong. Nang makahinga ng maluwag ang lahat, doon narinig ni Mateo ang usapan sa isang sulok. Si Aling Nena, ang matandang may-ari ng tindahan, kausap ang isa pang babae. Si Berto, hindi pa rin umuuwi, sabi ng kausap niya. 3 araw na, umiling si Aling Nena. Ang mga mata ay malayo ang tingin. Sinong Berto? Ang apo mo, Nena. Si Berto, yung kalaro dati ni Mateo. Kumunot ang noo ni Aling Nena. Isang anino ng pagkalito at takot ang dumaan sa kanyang muka. Wala akong apong Berto. Nag-iisa lang ang anak ko at wala pang asawa. Baka nananaginip ka lang. Pilit siyang tumawa. Isang tunog na basag at walang saya. Nakinig si Mateo at isang pamilyar na lamig ang muling gumapang sa kanyang batok. Si Berto. Naaalala niya si Berto. Mataba, laging tumatawa. Paanong makakalimutan ng isang lola ang sarili niyang apo? Iniwas niya ang kanyang tingin at ito'y napunta sa isang maliit na baul na kahoy sa ilalim ng mesa. Ang baul ni Kiko. Ang lalagyan ng lahat ng kayamanan niya. Sinubukan itong buksan ni Mateo, pero nakakandado. At sa takip nito, may nakaukit, hindi isang disenyo, isang petsa. Ang petsa ng araw bago natagpo ang patay si Kiko. Habang tinititigan niya ang mga numero, isang kakatwang amoy ang umalingasaw mula sa korona ng mga bulaklak na iniwan ni Lira. Amoy ng nabubulok na tamis. Tumingin siya rito. At sa kanyang pagkabigla, ang mga perpektong puting rosas ay hindi na perpekto. Dahan-dahan, dahan-dahan, mula sa gitna papalabas, ang mga talulot nito ay nagsimulang mangitim medyaw demo by mamanmamang. Hindi siya ginising ng isang masamang panaginip. Ginising siya ng katahimikan na sumunod dito. Bigla, ang mga bulungan at ang amoy ng kape ay naglaho at ang bahay ay muling nalunod sa dilim. Pero may isang bagay na naiwan, isang tunog. Tumingin si Mateo sa maliit na orasan sa ibabaw ng mesa. Ang mga pulang numero nito ay kumukurap sa dilim. 3:17 a.m. at ang tunog ay nagpatuloy, paulit-ulit. Ritmiko, isang tunog na napakapamilyar sa kanya. Ang tunog ng pait na tumatama sa kahoy, ang tunog ng pag-uukit, ang tunog ng kanyang buhay. Bumangon siya dahan-dahan na parabang ang anumang mabilis na paggalaw ay maaaring makabasag sa kung anumang salamin na naghihiwalay sa kanya mula sa tunog na iyon. Galing ito sa labas, mula sa direksyon ng mansyon ng mga natibidad. Pero may mali. May kaibahan sa tunog. Mas matinis, mas malutong. Hindi ito ang malambot at buong tunog ng pagkayod sa kahoy. Iba ito. Isang tunog na tila tumatalbog, isang tunog na kinilabutan siya ng husto, parang buto. Guni-guni lang, sabi niya sa sarili. Kulang lang sa tulog. Ang pagod, ang pagluluksa. Ngunit ang tunog ay hindi tumitigil. Paulit-ulit. Isang malupit na orasyon sa gitna ng madaling araw. Tinitigan ni Mateo ang sarili niyang mga palad sa dilim. Ang mga kamay na nagbibigay buhay sa kahoy na kumukuha ng anyo ng mga santo mula sa mga walang buhay na troso. Ngunit ngayon, dahil sa tunog na iyon mula sa mansyon, nasuklam siya.
Para bang ang propesyon na bumuhay sa kanya ay may kakambal na karahasan. Biglang, tumigil ang tunog. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakatakot. Para bang ang kung sino mang nag-uukit ay napansin na may nakikinig. Humawak si Mateo sa hamba ng bintana. Ang kanyang hininga ay nakabara sa kanyang lalamunan. At doon, may narinig siyang bago. Isang mahinang paggulong sa sahig ng kanyang kwarto. Isang bagay ang gumulong mula sa ilalim ng kanyang kama. Dahan-dahan hanggang sa tumigil ito sa isang sinag ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Isang maliit na bola gawa sa yantok. Ang laruan ni Berto. Ang apong kinalimutan ni Aling Nena. Paano ito napunta rito? Ang puso ni Mateo ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa bola. May nakasiksik sa mga siwang ng yantok. Isang maliit, nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Binuklat niya. Ang sulat kamay ay sulat kamay ng kanyang kuya. 2 salita lang, tawagin mo ang pangalan niya. Napatitig siya sa mga salita. Kaninong pangalan? At bakit? Dinampot niya ang bola. Magaspang ang yantok sa kanyang palad. Pero mainit pa ito. Mainit na para bang may kapipigil lang dito, ilang segundo lang ang nakalipas. Ang pangalan ni Lola Basyon ay isang babala sa baryo. Isang pangalan na binubulong lamang kapag may nagkasakit ng malubha o kapag may nawawala. Ang bahay niya ay nasa dulo ng isang pilapil na tinutubuan ng matataas na talahib, malayo sa ibang mga kabahayan na para bang ang lupa mismo ay umiiwas dito. Walang ibang mapupuntahan si Mateo. Ang pulis ay tatawanan lang siya. Ang pari ay mag-aalay ng dasal na walang saysay. Kailangan niya ng isang taong nakakaintindi sa wika ng mga anino. Habang papalapit siya, ang hangin ay tila nag-iiba. Nagiging mas mabigat. Amoy mamasa-masang lupa at sunog na dahon. Ang bahay ni Lola Basyon ay maliit, gawa sa kawayan at sawali, at halos natatakpan na ng mga baging. Sa harapan nito, isang malaki at nakakatakot na puno ng balete ang nakatayo. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Kumatok si Mateo sa pintong gawa sa manipis na kahoy. Tuloy. Isang boses na magaspang at parang tuyong dahon ang sumagot mula sa loob. Pumasok si Mateo sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na kandila sa ibabaw ng mesa. Ang amoy sa loob ay masangsang, pinaghalong yerba, abo, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Nakaupo sa isang silyang tumba si Lola Basyon, isang maliit na babaeng kulubot na ang balat, ang mga mata ay makislap sa dilim. Anong ginagawa ng isang taga-Maynila sa aking dulo ng mundo? Tanong ng matanda, hindi man lang tumitingin sa kanya. Inilabas ni Mateo ang bolang yantok. May mga taong nawawala sa baryo, mga taong nakakalimutan. Dahan-dahang tumingin sa kanya si Lola Basyon. Hindi sila nawawala. Binabayaran lang nila ang kanilang pagkakautang. Anong utang? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang utang na ginto, nababayaran. Ang utang na loob, kaluluwa ang kabayaran. Tumayo si Lola Basyon at lumabas ng bahay. Sumunod si Mateo. Itinuro ng matanda ang puno ng balete. Ngayon lang napansin ni Mateo. May mga nakasabit sa mga sanga nito. Isang lumang sapatos ng bata. Isang laso na kupas na ang kulay.
isang salamin na basag, mga pira-pirasong bagay mula sa mga buhay na naglaho. Ang hardin ng mga kinalimutan, sabi ni Lola Basyon. Bawat bagay dito ay isang alaala na hindi na mahanap ng may-ari, isang patunay na minsan sila'y umiral, may kinuha si Mateo mula sa kanyang bulsa. Isang piraso ng tinapay na baon niya, inalok niya ito sa matanda. Lola, kumain po muna kayo. Tinitigan siya ni Lola Basyon. Isang matalim na titig, hindi nito kinuha ang tinapay. Tandaan mo ito, binatang galing sa syudad, sabi nito. Ang boses ay biglang naging seryoso at puno ng babala. Ang binigay ng kusa ay may kasamang tali. Hinawakan nito ang braso ni Mateo. Ang mga daliri ng matanda ay matitigas at mabuto, ngunit ang hawak ay mahigpit. Huwag kang tatanggap ng kahit ano mula sa kanila, mula sa pamilyang iyon. Kahit isang basong tubig. Ang pagtanggap ay isang paanyaya. Binitawan siya nito. Tumalikod na si Mateo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga kasabihan at babala. Mas marami pa siyang tanong kaysa sagot. Ngunit ngayon, alam na niya, hindi siya nababaliw. Habang papalayo, lumingon siyang muli sa puno ng balete. At ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. May bagong nakasabit sa isa sa mga mababang sanga. Isang bagay na wala doon kanina. Isang puting panyo na may borda ng mga letrang K sa sulok nito. Ang panyo ng Kuya Kiko niya. Ang panyo sa puno ng balete ay isang sigaw na walang tunog. Isang hatol. Umuwi si Mateo na dala ang bigat ng isang katotohanang mas nakakatakot pa sa multo. Ang kapatid niya ay hindi lang namatay. Kinuha siya. Kinailangan niyang buksan ang kahon. Kumuha siya ng martilyo at isang pait mula sa kanyang sariling mga gamit. Sagrado sa kanya ang mga kasangkapan niya, ginagamit lamang para sa paglikha. Ngunit ngayon, gagamitin niya ito para sa pagsira. Sa bawat palo sa maliit na kandado, nararamdaman niya ang galit na namumuo. O sa kanyang dibdib, isang galit para sa mga aninong naglalaro sa kanilang baryo, isang galit para sa sarili niya dahil sa kanyang pag-alis. Sa huling, malakas na palo, bumigay ang kandado. Bumukas ang takip ng kahon, walang ginto, walang pera. Walang anumang mahalaga sa unang tingin. Ang laman nito ay basura. Mga basura ng ibang tao, pero para kay Kiko at ngayon para kay Mateo, ang mga ito ay mga huling hininga. Isang lumang tirador na sira na ang goma, isang pulang butones mula sa damit ng isang babae, isang pira-pirasong salamin sa mata, isang putol na kwintas na may pendant na hugis puso. At sa ilalim ng lahat, isang listahan. Isang kwaderno na puno ng sulat kamay ni Kiko. Sa bawat pahina, isang pangalan. At sa tabi ng bawat pangalan, isang tala. Mang Teban. Utang. Pamparal ng anak na panganay sa kolehiyo. Nawala. Susi ng kanyang tricycle, Aling Flora. Utang. Gamot para sa asawang may sakit, nawala. Ang kanyang lumang salawal na panlakad. Berto. Napatigil si Mateo. Ang pangalan ng apo ni Aling Nena. Berto, utang. Pambili ng bubong na yero pagkatapos ng bagyo. Nawala. Ang kanyang bolang yantok. Ang listahan ay nagpatuloy, pahina-pahina. Ang mga pangalan ng mga taong kilala niya, mga taong nakangiti sa kanya sa daan, mga taong ngayon
ay may mga bakanteng upuan sa kanilang mga hapagkainan. Ito pala ang ginagawa ni Kiko. Nag-iimbestiga siya, kinokolekta niya ang mga patunay. At sa huling pahina, may isang drawing, isang mabilis na sketch, magulo, na para bang iginuhit sa pagmamadali at takot. Ang mukha ng isang babae, ngunit ang mga mata nito ay blanko, dalawang bilog lang na walang laman. Sa tabi ng drawing, isinulat ni Kiko sa malalaking letra ang isang salita. Manunubos. Ang manunubos. Ang taga-kolekta. Habang tinititigan ni Mateo ang nakakatakot na muka, isang malamig na hangin ang umihip mula sa bintana. Pinatay ang apoy ng kandila at nilamon ang kwarto sa dilim. At sa katahimikang iyon, narinig niya ito. Isang mahinang paghagik-gik ang kirk. Ang tawa ng isang babae mula sa walang laman na silya sa kabilang dulo ng silid. Pumikit si Mateo, pinipilit na kumalma. Guni-guni lang, guni-guni lang. Pagdilat niya, ang paningin niya ay nasanay na sa dilim. Tumingin siya sa kahon, sa ilalim ng listahan. May isa pang bagay doon na hindi niya napansin kanina. Isang bagay na pamilyar o apadiabawara. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang asul na laso ng buhok. Kupas na, ngunit naaalala pa niya ang disenyo nito. Ang parehong laso na ibinigay niya kay Lyra noong kaarawan nito, noong sila'y mga bata pa. Bago pa mangyari ang aksidente, bago pa siya umalis. Bakit ito nasa kahon ng mga nawawala? Si Lyra ay narito pa, buhay na buhay. Ang binigay ng kusa ay may kasamang tali. Huwag kang maniwala. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, naghahalo-halo. Ang babala ni Lola Basyon, ang bulong ni Kiko. Biglang tok. Tatlong malalakas na katok sa pinto. Hindi mahina at nag-aalinlangan, kundi malakas at tiyak. Napatayo si Mateo, ang kanyang katawan ay tensyonado. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto. Ang sahig na kawayan ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakatayo sa labas si Lyra. May dala siyang isang basket na natatakpan ng puting tela. At ang nangngiti sa kanyang labi ay ang parehong ngiti mula sa lamay. Perpekto, malamig, walang buhay. Mateo, sabi niya, ang boses ay matamis ngunit may kakaibang patag na tono. Alam kong pagod ka. Nagdala ako ng hapunan. Itinaas niya ang basket. Para sa iyo. Ang mga salita ni Lola Basyon ay parang kulog sa kanyang isipan. Huwag kang tatanggap. Ang mga mata ni Mateo ay napako sa basket. Ang amoy ng adobo ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak na nagsisimula ng mabulok sa sala. Ang pagtanggap ay isang paanyaya. Ang pagtanggi ay isang deklarasyon ng giyera. At sa likod ng perpektong ngiti ni Lyra, sa isang saglit, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Mateo ang isang anino sa kanyang mga mata. Ang anino ng babaeng walang mata mula sa drawing ni Kiko. Tinitigan ni Mateo ang basket. Tadama si Bea babasket. Pagkatapos ay ang mga mata ni Lyra. Ang malamig na paanyaya. Ang init ng pagkain. Ang init ng bola kanina. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Hindi na, Lyra. Salamat. Busog pa ako. Isang saglit na katahimikan at pagkatapos, ang ngiti sa mukha ni Lyra ay dahan-dahang nabura. Hindi ito napalitan ng galit o pagkadismaya. Napalitan ito ng wala.
isang blankong canvas. Ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara na gawa sa porselana. "Ganun ba?" sabi niya. Ang boses ay nawalan na ng anumang tamis. "Kung gayon, sumama ka sa akin sa mansyon. Doon tayo mag-usap." Hindi ito isang tanong. Isa itong utos. Bago pa man siya makatanggi, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad. Tiwala na susunod siya. At sumunod nga si Mateo dahil alam niya ang pag-iwas ay hindi na isang pagpipilian. Ang mga sagot ay nasa loob ng malaking bahay na iyon. Ang bahay na parang isang mausoleum na nagbabantay sa buong baryo. Ang mansyon ng mga natibidad ay malaki at enggrande, ngunit sa loob ang hangin ay hindi gumagalaw. Amoy lumang kahoy at alikabok. Lahat ng mga salamin sa pasilyo ay may takip na puting tela. Parang isang bahay na nagluluksa para sa sarili nito. Dinala siya ni Lyra sa isang malawak na silid-aklatan. Libu-libong mga libro na nakahilera sa mga estanteng abot kisame. Ngunit pakiramdam ni Mateo ay walang nagbabasa sa mga ito sa loob ng 100 taon. Umupo si Lyra sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa nara. Umupo si Mateo sa tapat niya. Mahusay ka raw na eskultor sa Maynila. Simula ni Lyra. Ang mga daliri ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. "Nakakapagbigay buhay ka sa kahoy." "Nagsisikap lang," sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid. "Si Kuya Kiko mo, pagpapatuloy nito. Sayang, may talento rin sana siya sa pag-iipon ng mga bagay na hindi kanya." Nanigas si Mateo. "Ang kahon! Ang kahon!" Pag-ulit ni Lyra, isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Puno ng mga alaala, puno ng mga basura. Kasabay ng mga salita nito ay isang tunog, ang tunog ng mga kukong dahan-dahang kumakaskas sa ilalim ng lamesang nara. Kaskas, kaskas. "Hindi sila basura," sabi ni Mateo. Ang tapang ay nagmumula sa galit. Katibayan sila. Patunay na may mga taong nawawala. "Walang nawawala." Putol nito sa kanya at sa sandaling iyon, ang boses niya ay nagbago. Tila naging 2 boses na nagsasanib, ang boses ni Lyra at isang boses na mas malalim, mas matanda, mas pagod. Lahat ay nagbabayad lang. Napaatras si Mateo sa kanyang upuan. Hindi na si Lyra ang kaharap niya. Ang kayamanan ng pamilyang ito ay binili, hindi ng pera, kundi ng mga pangako. Sabi ng entidad, gamit ang bibig ni Lyra. At bawat henerasyon ay may maniningil. Ako ang manunubos, at ang baryong ito ay matagal nang dapat nagbayad. Biglang, ang lahat ng ilaw sa silid ay kumurap-kurap. Sa mga mabilis na pag-ilaw at pagdilim, ang mukha ni Lyra ay tila nag-iiba, nagiging mas matanda, mas malupit. "Pero ikaw," sabi nito, ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Mga matang itim at walang katapusan. "Ikaw ay iba. Ang utang mo sa pamilyang ito ay hindi pera, hindi pabor. Ang utang mo ay dugo." Tumingin ito sa mga kamay ni Mateo. "Isang buhay ang nasira dahil sa iyo at tumakbo ka. Iniwan mo ang lahat. Kaya ang utang mo, ikaw mismo ang kabayaran." Sa pagkurap ng mga ilaw, napatingin si Mateo sa pader sa likod ni Lyra. Nakasabit doon ang isang malaking portrait na pininta. Isang babae sa lumang kasuotan, marahil ang lola sa tuhod ni Lyra. Mahigpit ang kanyang mukha, puno ng pagmamataas. Ngunit ang mga mata sa painting, walang emosyon.
walang kaluluwa. Ang parehong blangkong mga mata mula sa drawing ni Kiko. Blag. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Lahat ng pinto ay biglang nagsara. Ang tunog ng paglak ng mga trangka ay umalingaw-ngaw. Bumalik sa normal ang mga ilaw, iniwan siyang nakakulong sa isang nakakabinging katahimikan. Tumayo ang nilalang sa katawan ni Lyra. Ngumiti ito. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Isang ngiti ng tagumpay at kasakiman. Dito ka natitira, sabi nito. Ang boses ay muling naging boses na lang ng matandang babae. Dito ka na mag-uukit. Lumapit ito at hinaplos ang pisngi ni Mateo gamit ang isang daliring napakalamig. Para sa akin sa paniyabadi maadan, ang takot ay may sariling talino. Pinatalas nito ang pandinig ni Mateo. Bawat pagtiktak ng lumang orasan, bawat paganod ng alikabok sa sahig, ay isang babala. Ang mansyon ay humihinga sa paligid niya, isang malaking hayop na naghihintay na siya'y lulunin. Kailangan niyang makatakas. Napatingin siya sa bintana, napakataas sa pinto, nakatrangka, ngunit sa isang saglit, sa sa pa. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya ito. Isang anino na dumaan, ang anino ng isang payat na lalaki. Ang anino ni Kiko. Hindi ito nagsalita. Itinuro lang nito ang isang bahagi ng pader na natatakpan ng isang makapal na kurtina. At pagkatapos ay naglaho. Pinuntahan ni Mateo ang kurtina. Hinawi niya ito. Sa likod, isang maliit at halos hindi mapansing pinto. Isang daanan ng mga katulong marahil. Luma at kinakalawang ang bisagra, pero hindi nakakandado. Dito siya dumaan. Pababa sa isang makipot at madilim na hagdanan. Palabas sa isang pinto sa kusina. At diretso sa gabing supuno ng hininga ng mga talahib. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon. Ang mga salita ng manunubos ay humahabol sa kanya na parang isang kawan ng mga paniki. Hindi siya huminto hanggang sa pamarating niya ang nag-iisang liwanag sa dulo ng pilapil, ang bahay ni Lola Basyon. Sumubsob siya sa harap ng matanda, hapo at nanginginig. Inilahad niya ang lahat. Ang pag-amin, ang portrait, ang pagkakakulong. Kinuha ni Mateo ang isang piraso ng uling mula sa kalan at sa isang piraso ng lumang dyaryo. Iginuhit niya mula sa memorya ang mukha sa portrait. Ang blangkong mga mata, ang mapagmataas na bibig. Tinitigan ito ni Lola Basyon. Tumango ito, walang bakas ng pagkagulat. Siya nga, bulong ng matanda. Si Concepcion, ang unang ginang ng mansyon. Naghangad siya ng yaman na higit pa sa kayang ibigay ng lupa. Kaya gumawa siya ng isang kasunduan. Hindi sa demonyo, kundi sa sarili niyang kasakiman. Paano siya lalabanan? Tanong ni Mateo. Hindi siya nilalabanan ng lakas. Sagot ng matanda. Ang mga mata ay nakatitig sa apoy ng kandila. Ang isang kaluluwang nakakulong sa pangalan ay tinatawag sa pangalan. Tinawag ko na. Hindi! Putol ni Lola Basyon. Tinawag mo ang pangalang ibinigay sa kanya ng mundo. Ang kailangan mo ay ang kanyang tunay na pangalan. At para matawag mo ito, kailangan mo ng isang daluyan. Isang sisidlan. Tumingin ang matanda sa mga kamay ni Mateo. Kailangan mong gawin ang ginagawa mo. Ukitin mo ang tunay niyang muka, hindi ang muka sa litrato na puno ng pagpapanggap. Ukitin mo ang muka ng kanyang kaluluwa, ang muka ng kasakiman, ng kalungkutan,
ng pagkakautang na hindi mabayaran. At sa ika-40 araw ng kapatid mo, sa huling gabi ng kanyang paglalakbay, tawagin mo ang tunay niyang pangalan at palayain mo silang lahat. May itinuro ang matanda sa isang sulok ng kanyang kubo, isang bloke ng maitim na kahoy, halos kasing tangkad ng isang bata. Molave, sabi nito, mula sa puso ng isang simbahan na sinunog ng mga sundalo 100 taon na ang nakalipas. Puno ito ng dasal at ng sakit. Gamitin mo ito. Dinala ni Mateo ang mabigat na kahoy pabalik sa kanilang bahay. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya sa kanilang sala, sa tabi mismo ng kabaong ng kanyang kapatid, sinimulan niya ang kanyang huling obra. Ang mga pait niya ay kumakanta sa kahoy, ngunit habang nag-uukit siya, nararamdaman niya ang galit ng manunubos. Ang hangin ay lumalamig. Ang mga anino sa sulok ay tila gumagalaw, sumasayaw sa ritmo ng kanyang pagpupukpok. At may mga boses siyang naririnig. Walang saysay, bulong ng isang tinig na parang kay Lira. Duwag, bulong ng isa pa na parang sa kanyang ina. Tumakbo ka na lang ulit. Bulong ng pinakamasakit sa lahat. Ang boses ni Kiko. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy. Bawat ukit ay isang paglaban, bawat kayod ay isang dasal. At habang nagkakaroon ng anyo ang muka sa kahoy, napansin niya ang isang bagay na kakatwa. Ang kahoy ay tila dumudugo. Isang maitim, malagkit na dagta. Taang tumutulo mula sa bawat hiwumti bawat hiwa ng pait na parang mga luhang itim. Buong gabi siyang nag-ukit, pagod, gutom, takot. Ngunit hindi siya tumigil. At habang papalapit na ang umaga, sa isang malakas na pagkayod para hubugin ang bahagi ng ilong, ang kanyang pait ay bumaon ng malalim sa matigas na kahoy. Nagkaroon ng isang matinis na tunog ng metal na sumusuko. Crack! Ang pait niya. Ang paborito niyang pait, ang unang binili niya sa kanyang unang sahod, ay nabali. Ang kalahati nito ay tumalsik sa hangin, umikot, at sa isang nakakabinging pagkakataon, tumusok ito sa lumang litrato ng kanilang pamilya na nakasabit sa pader. Diretso sa kanyang muka. 39 na araw. Ang huling araw ng paghihintay. Bukas ng gabi, sa pagtatapos ng prosesyon para kay Kiko, kailangang maisagawa ang ritual. Halos tapos na ang estatwa. Nakatayo ito sa gitna ng sala, mas matangkad pa kay Mateo. Ang mukha ni Concepcion ay naroon na, ang kasakiman sa kanyang mga labi, ang bigat ng 100 taon ng kasalanan sa kanyang noo. Ngunit may kulang. Ang mga mata. Sinubukan ni Mateo ng paulit-ulit. Ngunit sa tuwing uukitin niya ang mga mata, ang kahoy ay tila nagiging blanko. Hindi niya makuha ang tamang emosyon. Ang kaluluwa ng ukit ay wala roon. Pakiramdam niya. May isang piraso ng puzzle na hindi pa niya nahahanap. Pagod at halos wala ng pag-asa, pumasok siya sa kusina para uminom ng tubig. Naroon ang kanyang ina, naghahanda ng kape. Ngumiti si Mateo. Nay, tumingin ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay walang pagkilala. Isang tingin na ibinibigay mo sa isang estranghero na naligaw sa iyong pintuan. Sino ka? Tanong nito. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng pag-iingat. Anong kailangan mo sa anak kong si Kiko? Nasa lamay pa siya. Ang mga salitang iyon ay hindi pumasok sa kanyang tenga. Bumaon ang mga iyon sa kanyang dibdib
malamig at matulis na parang yelo. Ito na iyon. Ang pinakamasakit na atake ng manunubos. Hindi pisikal, hindi marahas, kundi ang pambubura, ang paglimot. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pagod. Napalitan ito ng isang biglaang kaliwanagan. Ang kapangyarihan ng entidad ay ang paglimot, kaya ang kahinaan nito ay ang alaala. Ang isang bagay na pilit nitong kinalimutan, isang pangalan. Hinalikan niya ang kanyang ina sa noo. Hindi ito umimik. Tumakbo si Mateo palabas ng bahay, diretso sa pinakalumang gusali sa baryo, ang sisimbahan. Ang simbahan ay tahimik. Isang nakakabinging katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa mga bulong sa mansyon. Amoy lumang papel at panahong nakalimutan. Ang pakiramdam na pinapanood ay mas matindi rito. Pumunta siya sa likod sa maliit na opisina kung saan nakatago ang mga lumang talaan. Sa isang kabinet na kinakalawang, natagpuan niya ang mga libro ng binyag. Ang mga pahina ay dilaw na at marupok. Hinanap niya ang pangalan, Natividad Concepcion. Naroon nga. Ang pangalan niya, ang pangalan ng kanyang mga magulang. Ngunit wala nang iba. Halos sumuko na siya nang may mapansin siyang isang bumapat isang bagay sa gilid ng pahina. Isang maliit na sulat gamit ang ibang tinta, mas kupas, na para bang isang lihim na idinagdag maraming taon na ang nakalipas. Isang salita, isang pangalan na hindi Espanyol. Isang pangalang katutubo. Anila. Ang pangalan niya bago siya naging isang natividad. Ang pangalan niya bago ang kayamanan. Ang pangalan niya bago ang kasunduan. Ang pangalan na pilit niyang ibaon sa limot. Hawak na niya ang huling susi. Lumabas si Mateo ng simbahan. Isang tahimik na determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Ngunit pagtapak niya sa labas, huminto ang kanyang mundo. Gabi na pala. At ang buong baryo ay nasa labas ng kani-kanilang mga bahay. Nakatayo sila sa dilim, sa kanilang mga bakuran, sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Nakatingin silang lahat sa iisang direksyon, sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang mga mata ay blanko, parang mga mata ng mga manika. 100 katao, 1,000 mga matang walang buhay, lahat ay nakatutok sa kanya. Sila ang hukbo ng manunubos, at siya ang huling hadlang. 40 gabi. Ang hangin ay hindi gumagalaw, na parabang ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Dinala ni Mateo ang mabigat na estatwa sa gitna ng plaza. Sa harap mismo ng simbahan, itinayo niya ito roon, ang mukha ng kasakiman na nakatingin sa mansyon ng mga natividad sa di kalayuan. Ang mga tao sa baryo ay nakatayo pa rin, mga aninong hindi gumagalaw sa dilim. Sila ang mga manonood. Sila ang pader. Mula sa kalsada, dahan-dahang lumakad si Lyra. Hindi na siya nag-abalang magpanggap. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng 100 taon. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang 2 itim na hiyas. Isang kahangahangang obra, sabi ng manunubos gamit ang boses ni Lyra. Tinitingnan ang estatwa mula ulo hanggang paa. Ngunit kulang pa rin. Blanko ang kanyang mga mata, katulad ng sa iyo. Tumigil ito sa harap ni Mateo. Napakalapit. Amoy sampagwita at lumang lupa.
Ito ang huling alok ko sa iyo, eskultor, sabi nito. Ang boses ay isang mapang-akit na bulong. Ibigay mo sa akin ang estatwa. Hayaan mo akong wasakin ang simbolo ng aking kahinaan. At kapalit nito, ibabalik ko ang lahat. Ang alaala ng iyong ina. Ang buhay ni Berto, ang kapatid mo. Huminto ito. Pinapakiramdaman ang bigat ng huling salita. Ibabalik ko si Kiko. Ang tukso ay parang lason na gumapang sa ugat ni Mateo. Ang makita muli ang kanyang kuya. Ang marinig muli ang tawa ng kanyang ina. Ang ibalik ang lahat sa dati. Ngunit nakita niya sa likod ni Lira ang anino ng puno ng balete. Nakita niya ang panyo. Nakita niya ang bolang yantok. Alam niya na ang mga alok ng manunubos ay gawa sa kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang nabaling pait mula sa kanyang bulsa. Ang matulis na dulo nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Hindi sa iyo ang mga alaalang iyon para ipamigay. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Itinaas niya ang pait. Tumingin siya ng diretso sa mga blangkong mata ng estatwa at sa isang mabilis na kilos, isinaksak niya ang matulis na dulo ng metal sa sarili niyang palad. Isang matinding sakit. Mainit na dugo ang dumaloy. Isinawsaw niya ang kanyang daliri sa sarili niyang dugo. At gamit ang pulang tinta ng buhay, ipininta niya ang huling detalye sa mukha ng kahoy. Hindi niya inukit. Iginuhit niya. Isang patak ng luha sa ilalim ng isa sa mga blangkong mata. Sa sandaling iyon, ang estatwa ay tila nagkabuhay. Hindi konsepsyon ang pangalan mo, sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang hangin ay biglang umihip ng napakalas na parang may paparating na bagyo. Ang lahat ng kinuha mo, ang lahat ng sakit na idinulot mo, ay nag-ugat sa isang kasalanang hindi mo mapatawad sa sarili mo. Ang mukha ni Lira ay nag-iba, naging isang maskara ng galit at pagkabigla. Sumigawiw ito, ngunit ang boses na lumabas ay hindi na boses ng tao, kundi isang matinis na alingawngaw na galing sa lahat ng direksyon. Ang utang na ito ay tapos na. Patuloy ni Mateo. Bawat salita ay isang palo ng martilyo. At pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang boses. Hindi na isang sigaw, kundi isang bulong na puno ng kapangyarihan at awa. Pinapatawad na kita. Tumingin siya sa mga mata ng nilalang sa harap niya. Anila. Ang pagsigaw ng pangalan ay parang isang pagsabog. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa estatwa. Ang tunog ng nababasag na salamin ay narinig mula sa lahat ng bahay sa baryo. Ang matinis na sigaw ng manunubos ay umalingawngaw, puno ng sakit at paglaya. Isang itim na anino ang humiwalay sa katawan ni Lira. Isang hugis na naghihirap bago ito naging abo sa hangin. Ang estatwa ay biglang nagliyab. Ang apoy ay hindi kulay kahel, kundi puti na parang kaluluwa. Si Lira ay bumagsak sa lupa, walang malay. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang gumalaw, umuungol, na parabang nagigising mula sa isang napakahabang pagkakatulog. At mula sa nasusunog na estatwa, mula sa puso ng puting apoy, isang pamilyar na boses ang narinig ni Mateo. Isang bulong na dala ng hangin, puno ng pasasalamat at kapayapaan. Salamat, kapatid, ang boses ni Kiko. At pagkatapos, wala na. Tanging ang tunog na lang ng apoy at ang simula ng isang bagong umaga. Ang pagsikat ng araw
ay may dalang katahimikan na iba sa lahat ng katahimikang ay naranasan ni Mateo sa baryo. Ito ay payapa, malinis, para bang ang isang mabigat na kumot ay inalis mula sa buong kalangitan. Ang mga abo ng estatwa ay tinangay na ng hangin. Sa gitna ng pasa, ang tanging natira ay isang bilog ng sunog na lupa. Unti-unti, ang mga tao ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga bahay. Hindi bilang mga manikang walang buhay, kundi bilang mga taong nalilito. Ang kanilang mga mata ay may kislap na ulit, ngunit puno ng pagkalito na parang ginising mula sa isang napakahabang, lagnat na panaginip. May mga umiiyak, hindi nila alam kung bakit. May mga naghahanap ng mga mukhang hindi na nila matagpuan. Nakita ni Mateo si Aling Nena, nakaupo sa bangketa sa harap ng kanyang tindahan. Umiiyak ito ng tahimik. Habang yakap-yakap ang isang lumang, kupas na litrato. "Ang apo ko," sabi nito sa hangin. "Naaalala ko na. Ang Berto ko." Hindi lahat ng alaala ay bumalik. Ang mga taong kinuha ay nanatiling wala. Ngunit ang alaala nila, ang pag-iral nila, ay naibalik. Ang sakit ng pagkawala ay mas mabuti kaysa sa kawalan ng kaalaman. Nagkamalay si Lira. Dinala siya ng ilang mga taga-baryo pabalik sa mansyon. Walang anumang naaalala sa mga nangyari sa nakalipas na mga buwan. Ang huli niyang natatandaan ay ang pag-aalala para sa kalusugan ng kanyang ama. Ang malamig na aura na bumabalot sa kanya ay ganap nang naglaho, napalitan ng isang babasaging pagkalito. Naglakad si Mateo pauwi. Bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Pagdating niya sa kanilang bahay, bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay ang mga mata na naaalala niya mula sa kanyang pagkabata. Puno ng pag-aalala. Puno ng pagmamahal. Hindi ito nagsalita ng kung ano. Hindi nito tinanong kung nasaan si Kiko. Hindi nito binanggit ang gabi. Isang salita lang ang lumabas sa bibig nito. Isang salitang matagal nang hindi naririnig ni Mateo sa tinig na iyon. "Mateo, anak." Ang boses nito ay basag. "Saan ka ba galing? Nag-alala ko." At sa mga simpleng salitang iyon, ang lahat ng lakas ni Mateo ay nawala. Napaluhod siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, niyakap siya ng kanyang ina. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na nagpapatawad. Isang yakap na nagsasabing maligayang pagbabalik. Umiyak si Mateo sa balikat nito habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa kwarto. Naghahanda na para sa kanyang pag-alis. May napansin siyang isang bagay sa sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang kama. Isang bagay na wala doon dati. Isang bagong ukit. Napakaliit, napakasimple. Isang bulaklak ng sampagwita. Hindi niya alam kung paano iyon napunta roon. Ngunit alam niya kung kanino galing. Isang paalam. Isang pasasalamat, isang pangako ng kapayapaan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat na ng buo.